Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,255-62. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Katulad ng Profound Energy Land at Divine Offering Land, mayroong ilang pangunahing supreme rank na puwersa sa Sanction Land. Si Adrian Ning ay mula sa angkan ng Ning, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng Sangsayon. Bagamat hindi siya direktang inapo ng pinuno ng angkan ng Ning, ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa mga direktang inapo ng pinuno ng angkan. Ito ay dahil mayroong isang kataas-taasang kapangyarihan mula sa direktang sangay ng kanyang pamilya noon. Bukod pa riyan, kinilala rin si Adrian bilang nangungunang mahiwagang nilalang sa kasaysayan ng angkan ng Ning. Sa edad na 1,800 taong gulang, siya ay naging isang advanced Emperor of Gods, at naging isang Supreme God sa edad na 3,000 taong gulang. Sa kasalukuyan, siya ay wala pang 4,000 taong gulang, at isang hakbang na lang ang layo niya para maging isang Intermediate Supreme God. Bukod sa cultivation base, ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, kahanga-hanga rin. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng buhay ay napakalalim na kayang ipakita ang kababalaghang sumikat ng milyon-milyon milya. Ang gawaing ito ay walang katulad sa kasaysayan ng angkan ng Ning. Naunawaan din niya ang isa sa 4 na daw ng langit at lupa, ang Weapon Daw Spear Daw. Bukod pa rito, mayroon din siyang mataas na antas na Profound Divine Metal. May mga bulong-bulungan na pinapabore ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Ning si Adrian at kinupkop si Adrian sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, naging sikat si Adrian sa Sanction Land hindi lamang dahil siya ang ipinagmamalaking mahika ng angkan ng Ning, kundi dahil din sa siya ang pinagpalang anak ng Sanction Land, na kinaiinggitan ng masa. Ang angkan ng Ning sa lupain ng Sangsayon. Sa isang tahimik na patio, isang matandang lalaki ang yumuko ng may paggalang sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at mayanhing manamit. Pinuno ng angkan. Yumuko ng bahagya ang lalaking nasa katanghaliang gulang bilang paggalang at sinabing, "Pang-4 na senior na tiyo, ikaw ang nakatatanda sa akin. Hindi mo kailangang yumuko kapag nagkikita tayo ng pribado. Hindi maaaring baliwalain ang kagandahang asal ng pagbibigay galang sa pinuno ng angkan," sabi ng matanda habang umiiling. Pagkatapos, nagtanong siya, "Pinuno ng angkan, pumunta ka ba dahil sa batang iyon, Adrian?" Ngumiti at tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. "Kagagaling ko lang sa pagsasaka, at nabalitaan kong bumalik na siya." Ngumiti ng mapait ang matanda at sinabing, "Pinuno ng angkan, sa kasamaang palad, huli ka na." Bumalik siya sa larangan ng digmaan ng kaharian 60 taon na ang nakalilipas. Sandali lamang siyang nanatili sa angkan bago siya umalis. Sinabi niya na plano niyang makarating sa kaharian ng isang Intermediate Supreme God sa larangan ng digmaan ng kaharian. Nag-aalala ang hitsura ng matanda sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Sa kabaligtaran, nagliwanag ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Malapit na siyang magtagumpay. Ang bilis naman yan. Wala pa nga siyang 4,000 taong gulang, di ba? Gaya ng inaasahan. Siya talaga ang numero 1 prodigy sa kasaysayan ng ating Ning clan. Mapait na ngiti ang sinabi ng matanda, sana ay kumalma na siya ng kaunti. Mahusay siya sa lahat ng aspeto, pero sana lang ay kumalma na siya sa halip na magpagala-gala sa mundo palagi. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pinuno ng angkan ng Ning, ay ngumiti at sinabing may katiyakan, hindi siya makakarating sa ganito kalayo kung hindi dahil sa paggala niya sa mundo. Ika-4 na senior na tiyo, huwag kang mag-alala. Ligtas si Adrian. Marahil, pagbalik niya, magiging isang Intermediate Supreme God na siya. Alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi basta-basta mamamatay si Adrian. Hindi lamang si Adrian ay mayroong malalangit na swerte, kundi nasa ilalim din siya ng proteksyon ng Supreme Powerhouse ng Ning Clan. Malamang na ang Supreme Powerhouse ay nag-iwan sa kanya ng ilang mga paraan ng pagliligtas ng buhay tulad ng Divine Energy ng Supreme Powerhouse. Kaya naman, hindi niya kailangang mag-alala kahit na makatagpo siya ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Marahil, ang angkan ng Ning ang makakagawa ng pangalawang makapangyarihang grupo sa angkan, umaasang naisip ng lalaking nasa katanghaliang gulang.
Sa kabila ng mga kakaaliw na salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, makikita pa rin ang bahid ng pag-aalala sa mga mata ng matanda. Noong nakaraan, ang kanyang sangay ng pamilya ang may pinakamalaking karangalan sa angkan hanggang sa mamatay ang kanilang pinakamataas na makapangyarihang grupo. Simula noon, humihina na sila kahit na marami silang makapangyarihang miyembro. Tutal, marami sa kanila ang namatay sa outer boundary. Si Adrian ang tanging pag-asa nila, at kung may mangyari man, ito ang magiging katapusan ng kanyang sangay ng pamilya. Ang larangan ng digmaan ng banal na pagpapahintulot. Nanatili si Adrian sa larangan ng labanan ng kaharian ng maraming taon upang makaipon ng mga merito sa labanan upang makapagbukas siya ng isang lihim na kaharian para sa isang tao lamang. Umasa siyang makalusot sa kaharian ng isang intermediate supreme god sa lihim na kaharian bago pa man lumitaw ang magulong rehiyon. Dahil wala na siyang gaanong natitirang oras, gaano man karami ang mga merito sa labanan na mayroon siya, mabilis niyang binuksan ang isang lihim na kaharian para sa isang tao lamang. Nakaipon ako ng maraming merito sa labanan sa mga nakaraang taon. Hindi dapat may sino man mula sa Divine Offering Land na nakikipagkompetensya sa akin, tama ba? Pagkatapos makapasok sa lihim na kaharian, natagpuan ni Adrian ang kanyang sarili sa isang napakagandang lugar. Kung may ibang tao sa lihim na kaharian na ito, maituturing lamang niya ang kanilang sarili na malas. Pinaikit ni Adrian ang kanyang mga mata habang iniisip ang kanyang sarili, gaano man kalakas ang isang simpleng kataas-taasang Diyos, kamatayan lamang ang kanilang kahihinatnan kung makakasalubong nila ako, Adrian. Marami na akong napatay na mga intermediate na kataas-taasang Diyos sa larangan ng digmaan ng kaharian. Paano ako mapapantayan ng isang simpleng kataas-taasang Diyos? Punong-puno ng kumpiyansa si Adrian. Kung tutuusin, hindi siya isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos. Siya ang maipagmamalaki at walang kapantay na kababalaghan ng angkan ng ning at ng lupain ng sangsayon. Maraming tao ang nagsabing mahirap makahanap ng ibang taong kasing talino niya sa lahat ng kaharian ng mga Diyos, lalo na ang mas matalino kaysa sa kanya. Mitiig ang naghintay si Adrian para sa paglitaw ng unang antas ng lihim na kaharian. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, wala nang gumalaw. Ibig bang sabihin nito ay may isang kapes-palad na tao mula sa banal na lupain ng mga alay na nakapasok din sa lihim na kaharian na ito? Mukhang matagal din siyang nag-ipon ng mga merito sa labanan para mabuksan ang lihim na kaharian na ito. Nakaipon ako ng mga merito sa labanan ng mahigit kalahating siglo bago ko binuksan ang lihim na kaharian na ito. Tiyak na gumugol siya ng kahit ilang siglo o halos 1,000 taon sa pag-iipon ng mga merito sa labanan, tama ba? Sa palagay ni Adrian, hindi naging madali para sa mga simpleng kataas-taasang Diyos na mag-ipon ng mga merito sa labanan upang magbukas ng isang lihim na kaharian. Mabilis lang siyang nakapag-ipon ng mga merito sa labanan dahil isa siya sa mga nangungunang, kung hindi man ang nangungunang, simpleng kataas-taasang Diyos. Kumislap ang mga mata ni Adrian sa pananabik habang patuloy niyang iniisip, hindi na ako makapaghintay na makilala ang taong ito. Iniisip ko kung lalaki ba ito o babae. Dapat lalaki, di ba? Kasabay nito, sa kabilang panig ng lihim na kaharian. Isang lilang figure ang lumulutang sa kalangitan sa ibabaw ng isang malawak na kapatagan. Bakit ang tagal? Bakit hindi pa lumalabas ang unang antas? Matagal nang naghihintay si Alvin sa lihim na kaharian, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring gumagalaw. Nakapatay na siya ng ilang naninirahan sa lihim na kaharian at natanggap ang mga gantimpala ayon dito, ngunit tiyak na hindi iyon ang mga pagsubok sa lihim na kaharian. Posible kayang may isang tao mula sa Sanction Land na nasa lihim na kaharian na ito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Alvin habang iniisip ang sarili, wala na bang mas magandang magagawa ang simpleng kataas-taasang Diyos na iyon? Kahit na isa siyang malakas na simpleng kataas-taasang Diyos, dapat ay inabot siya ng ilang daan o kahit 1,000 taon para makaipon ng sapat na merito sa labanan para mabuksan ang lihim na kaharian na ito, tama ba? Malamang umaasa siyang makalusot sa kaharian ng isang intermediate na kataas-taasang Diyos kung saan. Sayang naman at ako ang kalaban niya Sentimo, Broken Bar. Sa palagay ni Alvin, A Sentimo, ang kanyang kalaban mula sa Sanction Land ay talagang malas na makaharap siya sa lihim na kaharian. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit ang pinakamalakas na rudimentary Supreme God ay walang laban sa kanya.
Sa kanyang panahon sa Profound Energy Land, hindi pa siya nakarinig ng kahit sinong rudimentary Supreme God na madaling makapatay ng mga Intermediate Supreme God. Sa pinakamarami, may ilang rudimentary Supreme God na nakapatay ng mga Intermediate Supreme God na hindi pa napapatatag ang kanilang cultivation base. Ang pangunahing kaganapan ay ang aking laban sa aking kalaban mula sa Sanction Land. Ang lahat ng iba pa ay icing on the cake lamang. Kung isa sa alang-alang na gumamit ako ng napakaraming battle merits para mabuksan ang lihim na kaharian na ito, ang mga gantimpala para matalo ang aking kalaban ay dapat na napakaganda. Dapat kong hanapin ang aking kalaban ngayon. Sana ay hindi siya nagtatago a sentimo, broken bar. Taglay ang kaisipang ito, si Alvin ay lumipad palabas ng napakabilis. Kasabay nito, isang binata na nakasuot ng asul na damit ang gumalaw na parang hangin sa kabilang panig ng lihim na kaharian. Dapat ay alam na ng simpleng kataas-taasang Diyos na iyon mula sa banal na lupain ng mga alay na kailangan nating maglaban sa lihim na kaharian. Sana ay hindi siya nagtatago. Masama kung mahahanap ko lang siya kapag malapit ng magsara ang lihim na kaharian. Dapat ko siyang hanapin sa lalong madaling panahon. Dahil dito, dalawang simpleng kataas-taasang Diyos ang nagsimulang maghanap sa isa't isa sa katamtamang laki ng lihim na kaharian. 4,256. Malapit sa angka ng Reed. Isang balingkinitang babae ang nakipaglaban sa apat na lalaki. Kanina, nasa medyo disbentaha ang kanyang posisyon. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ang kanyang batas ng oras at limitless daw ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Kahit na noon, malungkot pa rin ang kanyang ekspresyon habang tumatakas. Alam niyang imposibleng makaalis siya kapag dumating na ang mga karagdagang tauhan. Maya-maya, dumating ang isang lumilipad na barko na naglalakbay sa bilis ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang binata, na magkamukha, ang bumaba mula sa lumilipad na barko. Ang mga mata ng binata, na sumunod ng malapit sa lalaking nasa katanghaliang gulang, ay kumislap sa gulat nang makita ang balingkinitang figure sa di kalayuan. Ang lakas niya ay mas malakas kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagkakataong ito, bumaantong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap. Kung lalaki si Natalie, tiyak na dadalhin niya ang angka ng Reed sa pinakamataas na antasa sentimo, broken bar, maya-maya, dagdag niya, mabuti na lang at isa siyang babae, kaya malaki ang oportunidad para sa inyo at sa angka ng Reed. Pipigilan ko siya at ibabalik sa angka ng yon. Pagkatapos niyan, uutusan ko ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, na bihasa sa mga teknik ng kaluluwa, para burahin ang lahat ng alaala ng kanyang kasalukuyang buhay at ilang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi mo pa rin siya mahikayat sa ilalim ng ganitong mga pangyayari sentimo, broken bar, ang tanging paraan na lang ay ang ipanganak mo ang anak mo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mapait niyang sinabi, pare, dapat po ninyong malaman ang ugali ng pinsan ko. Pipiliin niyang tapusin ang kanyang buhay kung ipipilit natin siya ng sobra. Walang pakialam na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, kaya nga kailangan nating burahin ang mga alaala niya. Mas madali para sa iyo na makuha ang loob niya kung mabubure ang mga alaala ng kanyang matinding pag-uugali at ang kanyang pagkamuhi sa iyo. Kahit na ayaw niya sa iyo o kung pipilitin natin siya, kung wala ang kanyang mga alaala, sa palagay ko ay hindi niya dadalhin ang mga bagay sa ganoong kalabisan. Pamilyar sa lalaking nasa katanghaliang gulang ang ugali ng kanyang pamangkin. Gagawin niya ang lahat para matiyak na hindi ito gagamit ng mga matitinding pamamaraan. Kung hindi, ang ugnayan sa pagitan ng angka ng yon at ng angka ng Reed ay maaapektuhan o mapupuksa pa. Bagamat hindi pinapabore ng kanyang bayaw ang kanyang anak na babae, hindi hahayaan ng kanyang bayaw na masira ang sitwasyon kung malaman niya ang nangyari. Ano man ang mangyari, mas malapot pa sa tubig ang dugo. Kaya naman, hindi siya kikilos kung hindi siya kumpiyansa. Maya-maya, lumitaw ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap ni Kelly at itinaas ang kanyang kamay. Ang apat na elder ng Yun clan kanina ay nagmadaling lumapit at tumayo sa likuran ng lalaking nasa katanghaliang gulang na parang mga tapat na lingkod. A sentimo, Natalia sentimo, broken bar a sentimo. Tumigil sa paggalaw si Kelly at walang ekspresyong tiningnan ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang nagtatanong, Tiyo, bakit mo sila pinapunta para pigilan ako?
May ginawa ka ba sa mga mahal ko sa buhay? Ang pangunahing inaalala ni Kelly ay ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa nang maisip niya ang mga magulang ni Alvin na si Megan, at ang anak nitong si Vilma. Dahil naubusan na ng enerhiya ang kanilang mga soul pearl, wala na siyang paraan para kumpirmahin ang kanilang kaligtasan. Hindi, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang umiiling, Natalie, ayos lang sila. Sumpa man. Kung gayon, bakit mo sila pinapunta para pigilan ako at pigilan akong bumalik sa aking angkan? Malamig na tanong ni Kelly. Bagamat tumanggi si Kelly na pakasalan si Octavia sa kanyang nakaraang buhay, iginalang pa rin niya ang kanyang tiyuhin. Gayunpaman, pagkatapos ng ginawa nito, nawala ang kanyang respeto para dito. Natalie, malalaman mo rin sa takdang panahon. Bakit hindi ka sumama sa akin sa angkan ng yon? Nakangiting tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasabay nito, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kasunod noon, tila nawala ng malay si Kelly. Agad na nawala ang tensyonadong kapaligiran, napalitan ng katahimikan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, na siya ring pinuno ng angkan ng yon, ay isang maunlad na kataas-taasang Diyos, at mahusay din sa mga teknik ng kaluluwa. Kakatapos lang niya gumamit ng teknik ng pagkuha ng kaluluwa kay Kelly para pigilan itong lumaban habang ibinabalik nila siya sa angkan ng yon. Sa oras na ito, isang parang batang boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Kelly. Isang simpleng Diyos na may mataas na antas ang gustong lituhin ang aking Panginoon. Kasunod nito, isang guhit ng liwanag ang dumaloy sa ugat ni Kelly patungo sa kanyang glabela. Bang! Sa isang iglap lamang, ang guhit ng liwanag ay sumire sa enerhiya ng kaluluwa sa isang suntok lamang, at muling nagkamalay si Kelly. Agad na nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng angkan ng yon nang makita ito. Kayang-kaya ng kaluluwa ng kanyang artifact na basagin ang aking soul technique. Pakiramdam ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay tila lumala ang sitwasyon. Alam din niya na ang kaluluwa ng artifact ay dapat na pagmamayari ng kilalang banal na artifact na natagpuan ni Kelly sa Realm Battlefield. Alam niya kung ano ang hitsura ng kilalang banal na artifact nito mula sa kanyang nakaraang buhay, at ang brush ay tiyak na hindi ang kanyang kilalang banal na artifact mula sa kanyang nakaraang buhay. Nararamdaman niya na ang brush ay hindi isang ordinaryong kilalang banal na artifact. Ipinapalagay niya na ang writing brush ay dapat na sumipsip ng piraso ng isang prime divine artifact. Maaaring hindi ito naging isang prime divine artifact, ngunit ang pagsipsip ng isang piraso ng isang prime divine artifact ay magbibigay dito ng isang bagong kakayahan, na magbibigay dito ng kapangyarihang basagin ang mga soul technique. Bukod sa pagpapalakas ng mga kilalang banal na artifact, ang piraso ng isang prime divine artifact ay nagbigay din ng mga bagong kakayahan sa mga kilalang banal na artifact. Kahit na matagumpay ko siyang maibalik sa angkan ng yon, hindi ako sigurado kung ang isang mataas na kataas-taasang Diyos na lubos na bihasa sa mga teknik ng kaluluwa ay kayang burahin ang kanyang mga alala, sentimo, broken bar, naisip ng pinuno ng angkan ng yon sa kanyang sarili, mukhang ang tanging paraan ay ang alisin ang kanyang banal na artifact. Hindi napigilan ng pinuno ng angkan ng yon ang mapabuntong hininga. Alam niyang mahirap paghiwalayin ang isang kilalang banal na artifact at ang kaluluwa ng artifact nito mula sa kanilang Panginoon. Maliban na lang kung kusang loob silang isuko ng kanilang Panginoon, ang tanging paraan ay sirain ang kilalang banal na artifact at ang kaluluwa nito o patayin ang Panginoon. Samantala, ikinwento ng kaluluwa ni Kelly na gawa sa artifact ang nangyari sa kanya matapos siyang magkamalay. Nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pinuno ng angkan ng yon at sinabing, "Pinuno ng angkan yon, paano mo ako nagagawang gamitin ang iyong soul technique? Mukhang determinado ka nang ikulong ako. Hayaan mong nawin ko sa iyo, imposibleng gawin mo yun maliban kung mamamatay ako. Sa palagay ko ay hindi mo ako mapipigilan kung magdesisyon akong wakasan ang aking buhay." Ngumisi si Kelly sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Hindi na niya tinawag na tiyuhin, ang pinuno ng angkan ng yon. Sa oras na ito, sa wakas ay sinabi ni Octavius, ang pinakamatandang batang Panginoon ng angkan ng yon, "Pinsan. Tiyuhin mo ang tatay ko. Paano mo siya nasabihan ng ganyan? Mayroong ilang mga alyansa sa kasal sa pagitan ng angkan ng yon at ng angkan ng Reed.
Sa katunayan, ang nakababatang kapatid na babae ng pinuno ng angkan ng Yun ay ikinasal sa pinuno ng angkan ng Reed. Gayunpaman, bago ang kasal na ito, ang nakatatandang tiyahin ni Octavius, na hipag ng kanyang ama, ay unang nagpakasal sa pinuno ng angkan ng Yun. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay pinakasalan ng pinuno ng angkan ng Reed ang bunsong kapatid na babae ng pinuno ng angkan ng Yun. Si Kelly ay anak sa labas ng pinuno ng angkan ng Reed. Wala siyang kadugo sa dalawang asawa ng pinuno ng angkan ng Reed, na nangangahulugang wala rin siyang kadugo sa pinuno ng angkan ng Yun. Dati, pinanatili niya ang kaunting paggalang sa pamamagitan ng pagtawag sa pinuno ng angkan ng Yun, ngunit sa katunayan, walang anumang hindi naaangkop sa pagtawag niya rito bilang pinuno ng angkan Yun. Walang pakialam na tiningnan ni Kelly si Octavius at sinabing, "Octavius, alam mo ba ang iniisip ko tungkol sa iyo sa buhay na ito at sa aking nakaraang buhay?" Hindi niya hinintay ang tugon nito at nagpatuloy sa malamig na pagsasalita, "Wala ka ng iba kundi basura na ipinanganak na may pilak na kutsara sa iyong bibig. Sa aking nakaraang buhay, iginiit mong pakasalan ako dahil sa aking likas na talento at kakayahan. Para maiwasan ang pagpapakasal sa iyo at bilang paliwanag sa aking ama, tinapos ko ang aking buhay at piniling magkatawang tao. Hindi ko inaasahan na kahit sa buhay na ito, ikaw at ang angkan ng Yun ay magiging ganito kamapilit at ayaw akong palayain." Tila hindi nagalit si Octavius sa sinabi niya. Sa halip, bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Pinsan kong kapatid, hindi kami pumayag ng Yun clan na kanselahin ang kasunduan sa kasal dahil lang pinili mong wakasan ang buhay mo at magkatawang tao. Ginawa mo ang lahat ng iyon ng kusa." Noon, nagpasya si Kelly na gantihan ang kanyang ama ng kanyang buhay dahil sa pagtangging pakasalan si Octavius dahil hindi siya mabubuhay kung wala ito. Hindi na kailangang sabihin pa, nagdulot ito ng malaking kaguluhan noong panahong iyon. Sinubukan siyang pigilan ni na Octavius at ng angkan ng Yun ngunit sa huli ay nabigo. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kelly, hindi inakala ni Octavius na magtatagumpay si Kelly sa muling pagkakatawang tao dahil maliit ang tsansa. Gayunpaman, nalaman niya kalaunan na nagtagumpay ito dahil ang kanyang cultivation base ay umabot na sa isang tiyak na antas. Noong una, nagpasya siyang huwag pilitin si Kelly na pakasalan siya. Ito ay dahil nawala na ang kanyang cultivation base pagkatapos niyang muling pagkakatawang tao. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang ama na malamang na mas lalakas pa si Kelly kaysa dati dahil sa kanyang reinkarnasyon. Dahil dito, bumalik ang kanyang pagnanais na pakasalan si Kelly. Nang makilala niya ito at matuklasan na hindi lamang ito may asawa kundi mayroon ding anak, nagalit siya. Sa kanyang paningin, ang babaeng nakatadhana para sa kanya ay ninakawan na niya. Hindi niya palalayain ang kanyang asawa sa oras na iyon kung hindi niya ito pinagbantaan ng kanyang buhay. 4,257. Sa katunayan, walang matinding nararamdaman si Octavius para kay Kelly. Kung mayroon man, ang kasunduan sa kasal ay nagparamdam sa kanya ng pagmamay-ari kay Kelly na para bang pribadong pag-aari niya ito na hindi maaaring hawakan o lapastanganan ni Newman. Natural lamang na siya ay magalit at pumatay nang malaman niyang si Natalie na muling nagkatawang tao kay Kelly ay may asawa at anak. Noong panahong iyon, gusto niya talagang patayin ang asawa nito kahit na pinagbantaan siya nito ng buhay. Napigilan lamang niya ang sarili nang maalala niya ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa pangangailangan niya kay Kelly sa hinaharap kapag siya ay naging pinuno ng angkan ng Yun. Matapos ibalik si Kelly sa lupain ng banal na alay, kinailangan ni Octavius na bumalik sa angkan ng Reed sa kahilingan ng kanyang ama. Iniwan din niya ang mga kamag-anak ni Alvin sa angkan ng Reed upang ikulong at panatilihing bihag. Bago siya umalis sa angkan ng Reed, nangako ang kanyang ama na ipakasal siya sa kanya pagkalipas ng 1,000 taon matapos magsara ang larangan ng digmaan ng kaharian. Gagamitin ng angkan ng Reed ang mga bihag upang pilitin siyang sumunod. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, iniwan niya ang angkan ng Reed na may kumpiyansa. Hindi inaasahan, pagkatapos ng ilang daang taon, may nangyaring malaking bagay sa angkan ng Reed. Ilang makapangyarihang tao mula sa lupain ng Sangsayon ang pumunta sa angkan ng Reed at nagpasiklab ng malaking kaguluhan.
Nang panahong iyon, sinamantala ni Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reed, ang pagkakataon at pinalaya ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin bago sila pinaalis sa lupain ng banal na alay. Nang malaman ni Kelly na napalaya na ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin, sentimo, alam ni Octavius na hindi niya ito mapipilit na pakasalan siya. Kahit noon, hindi niya inisip na malaking problema ito. Inisip niya na may pagkakataon pa siyang makabawi. Plano niyang maghintay hanggang sa magsara ang realm battlefield at magbukas ang mga espasyo sa pagitan ng realms of gods at ng mga mas mababang kaharian bago muling pumunta sa mga mas mababang kaharian upang mabawi ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Hindi siya nag-alinlangan na maglaan ng kaunting dagdag na pagsisikap para gawin ito, at sumang-ayon din ang kanyang ama sa kanyang plano. Sa kasamaang palad, lampas sa inaasahan ni Octavius na si Alvin, sentimo, na parang langgam sa harap niya noon, ay lumakas ng ganito sa loob ng wala pang 1,000 taon. Sa kanyang huling engkwentro kay Alvin, sentimo, muntik na siyang mapatay ni Alvin. Kung hindi dahil sa bakas na iniwan sa kanya ng kanyang ama gamit ang kanyang bloodline power, mamamatay na sana siya. Matapos ang halos kamatayan, natakot siya kay Alvin. Dahil sa engkwentro, napagtanto rin ng kanyang ama na ang unang plano ay wala ng silbi dahil sa hindi inaasahang paglaki ni Alvin. Kahit na magpadala ang angkan ng iyon ng mga tao sa mas mababang kaharian upang makuha muli ang mga kaibigan ng pamilya ni Alvin, sentimo, wala itong silbi dahil ang kanilang mga kapangyarihan ay mapipigilan sa mas mababang kaharian dahil sa natural na batas. Tutal, sa panahong iyon, maaaring naging isang intermediate supreme god na si Alvin. Dahil si Alvin ay katutubo ng mas mababang kaharian, ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan lamang ang makakaharap sa mga powerhouse na kanilang ipinadala. Dahil dyan, mabilis na nakaisip ng bagong plano sina Octavius at ang kanyang ama. Nagpadala sila ng kanilang mga tauhan upang magbantay malapit sa lupain ng angkan ng Reed upang harangin si Kelly kung babalik ito upang maiwasan ang pagkaalam niya na pinalaya na ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Kapag nalaman niya ito, dahil sa kanyang ugali, imposibleng pilitin siyang sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Tutal, noon, napakatigas ng kanyang ulo kaya mas gugustuhin pa niyang magpakamatay kaysa pakasalan si Octavius. Kung hindi nila naunawaan ang kanyang kahinaan, walang paraan para pilitin siyang sumuko. Plano ng mag-ama na takutin si Kelly at ibalik siya sa angkan ng yun bago humingi ng tulong sa isang eksperto sa mga soul techniques para burahin ang kanyang mga alaala. Pipilitin nila siyang ipanganak ang anak ni Octavius. Kahit na mabawi niya ang kanyang mga alaala o ayaw niya, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng pabaya kung ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Magagamit ng angkan ng yun ang bata para pilitin siyang sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Sa kasamaang palad, batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila nakakuha si Kelly ng isang kilalang divine artifact na kayang sumira ng mga soul technique sa realm battlefield. Sa pagkakatuklas na ito, sinabi sa kanya ng ama ni Octavius sa pamamagitan ng voice transmission na mayroon silang dalawang natitirang opsyon. Una, maaari nila siyang iwan sa dilim at takutin kasama ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin, sentimo, na pipilitin siyang pakasalan siya. Pangalawa, maaari nilang agawin at sirain ang kanyang kilalang banal na artifact bago burahin ang kanyang mga alaala. Sa dalawang opsyon, ang huli ang natural na mas mahirap. Sa pagkakataong ito, tumingin ang pinuno ng angkan ng yun kay Kelly at sinabing, "Natalie, binisita ko ang iyong ama ilang panahon na ang nakalipas at dinala ko ang iyong pamilya at mga kaibigan sa angkan ng yun. Ayaw mo ba silang makilala?" Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya ang pinuno ng angkan ng yun na hikayatin muna si Kelly pabalik sa angkan ng yun. Haharapin niya ito kapag binawasan na nito ang kanyang depensa. May kutob siyang kung susubukan niya ito ng sobra ngayon, mapupunta ito sa sukdulan. Ngumisi si Kelly. Pinuno ng angkan yun, hindi ako naniniwala sa kahit isang salita mo. Bago ako makipagkita sa isang tao mula sa angkan ng Reed, wala akong paraan para sunduin ka pabalik sa angkan ng yun. Mas interesado akong malaman kung bakit matigas ang ulo mo na pigilan akong bumalik sa angkan ng Reed. Anong nangyari sa angkan ng Reed?
Sa sandaling ito, nagamit na ni Kelly ang kanyang banal na enerhiya, handang ilabas ito sa sandaling kumilos ang pinuno ng angkan ng yon. Hindi siya mag-aatubiling wakasan agad ang kanyang buhay kung mapipilitin siyang gawin ito. Gayunpaman, naisip niya na malabong pipilitin siya ng pinuno ng angkan ng yon na gawin ang mga ganitong kalabisan. Ipinakita lamang niya ang kanyang determinasyon na wakasan ang kanyang buhay ngayon upang malaman kung ano ang nangyari sa angkan ng Reed. Kumunat ang noo ng pinuno ng angkan ng Reed nang makita niya kung gaano ka-determinado at mapagbantay si Kelly. Kasabay nito, nag-aalalang nagtanong si Octavius sa pamamagitan ng voice transmission, "Ama, ano ang gagawin natin ngayon?" Mukhang wawakasan na naman niya ang buhay niya kung pipigilan natin siyang bumalik sa angkan ng Reed. "Ama, kung gaano siya katigasan ng ulo noon, tiyak na wawakasan niya ang buhay niya kung pipilitin natin siya." Natural lang na ayaw ni Octavius na mamatay si Kelly. Wala siyang mapapala sa pagkamatay nito. Ngumisi ang pinuno ng angkan ng yon bago galit na sinabi kay Octavius, "Alam ko yan. Ako, ang pinuno ng angkan ng yon, ay hindi ko talaga inaasahan na matatakot ako ng isang batang babae. Kapag kumalat ito, magiging katatawanan ako. Kasalanan mo ang lahat. Hindi ko na kailangang dumaan sa ganito kalaking problema kung kasing kaya mo siya." Hindi lamang mas mababa si Octavius kaysa sa pinuno ng angkan ng yon, kundi mas mababa rin siya sa mga matatanda. Kahit na matagumpay na maging pinuno ng angkan ng yon si Octavius, walang matatakot sa kanya. Hindi siya mapoprotektahan ng kanyang ama at ng kanyang mga ninuno magpakailanman. Dahil dito, inayos ng kanyang ama ang pagpapakasal niya kay Kelly, na hindi niya kadugo, upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang kanyang plano ay naharap sa maraming balakid. Nanatiling tahimik si Octavius matapos siyang sawayin ng kanyang ama. Kahit na hindi siya mapakali, hindi siya nang ahas na gumanti. "Ano? Pakiramdam mo ba ay hindi ka pa rin sumusuko?" Gaya ng natural na pagkakaintindi ng ama ni Octavius, ang pinuno ng angkan ng yon, kay Octavius. "Aniya, hindi lang si Natalie, hindi ka rin maihahambing kay Alvin. Kayang-kaya kang patayin ni Alvin gamit lang ang isang daliri. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, pero para sa isang katutubo ng mababang kaharian na lumakas ng ganito kalakas sa maikling panahon, isa siyang halimaw sa mga halimaw. Sa pagkakaalam ko, kahit ang pinakamataas na makapangyarihang nilalang, na mga katutubo ng mababang kaharian, ay hindi kasing lakas niya. Sandali na lang bago siya maging isang pinakamataas na makapangyarihang nilalang." Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy sa pagsasalita ang pinuno ng angkan ng yon, "Sa katunayan, maaari pa rin sana naming ipagpaliban ang planong ipakasal sa iyo si Natalie. Gayunpaman, lubos mong nasaktan si Alvin. Mas malaki pa ang tsansa niyang maging isang supreme powerhouse kumpara sa amin ni Adam. Hindi na magiging mahirap para sa kanya na maghayganti sa iyo sa hinaharap. Sayang, wala na tayong magagawa ngayon. Ang maaari na lang nating patuloy na pilitin si Natalie na pakasalan ka para matulungan kang palakasin ang iyong posisyon sa angkan. Higit sa lahat, kailangan natin siyang gamitin para harapin si Alvin. Ang pangunahin nating prioridad ngayon ay patayin si Alvin. Kung hindi, magiging seryosong banta siya sa iyo at sa angkan ng yon." Naging malungkot ang boses ng pinuno ng angkan ng yon pagkatapos niyang magsalita. Medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Octavius sa sandaling ito. Alam niyang may katotohanan ang mga alalahanin ng kanyang ama. Kung patuloy na lalala si Alvin, sentimo, tiyak na magiging isang seryosong banta si Alvin sa kanya at sa angkan ng yon. Maya-maya, sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Ama, bakit hindi natin hilingin sa matandang ninuno na patayin si Alvin? Hindi ba magiging madali para sa kanya, isang napakalakas na kapangyarihan, na patayin si Alvin?" Sa palagay ni Octavius, ang matandang ninuno ng angkan ng yon, na isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, ay napakalakas. Bukod sa iba pang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, walang sino man ang hindi kayang patayin ng kanyang matandang ninuno. Magiging napakadali para sa kanyang matandang ninuno na patayin si Alvin. Pagkatapos magsalita ni Octavius, tiningnan niya ang kanyang ama nang may mga matang nagniningning sa pag-asa at pananabik.
4,258. Sumulyap ang pinuno ng angkan ng yon sa kanyang anak. Ang matandang ninuno. Naniniwala ka ba na papatayin ka muna ng iyong matandang ninuno bago niya patayin si Alvin matapos niyang malaman kung gaano kakatanga sa pag-udyok sa isang binata na may napakalaking potensyal na maging isang supreme powerhouse? Bagamat minsan lamang nakilala ng pinuno ng angkan ng yon ang supreme powerhouse, pamilyar siya sa ugali ng supreme powerhouse. Nalaman niya ito mula sa iba't ibang matatanda na mas matanda kaysa sa mga Supreme Powerhouse at pamilyar sa mga Supreme Powerhouse, at nabasa rin niya ang mga tala tungkol sa mga Supreme Powerhouse na ipinamana ng mga nakaraang pinuno ng angkan ng yon. Kaya naman, kahit pumayag ang Supreme Powerhouse na patayin si Alvin, alam niyang hindi patatawarin ng Supreme Powerhouse ng angkan ang kanyang hanggal na anak sa pag-udyok sa isang napakalaking prodigy. Natahimik si Octavius matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama. Gusto niya talagang mamatay si Alvin, ngunit hindi sa kapalit ng kanyang buhay. Sinulyapan niya si Kelly bago nagtanong muli ng may pag-aalala sa pamamagitan ng voice transmission, kung gayon, ano ang dapat nating gawin, ama? Hindi siya takot sa kamatayan kung gayon, at hindi siya takot dito ngayon. Tiyak na wawakasan niya muli ang kanyang buhay ng walang pag-aalinlangan kung siya ay mapipilitin hanggang sa limitasyon. Ama, bakit hindi mo kausapin ang aking tiyuhin? Sigurado akong sinusuportahan pa rin niya ang kasal na ito. Kung hindi siya papayag na gamitin ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin para pilitin siyang pakasalan ako broken bar. Bahagyang nawala ng gana ang makikita sa kaibuturan ng mga mata ng pinuno ng angkan ng yon. Hindi talaga siya makapaniwala na naniniwala ang kanyang hanggal na anak na ipapakasal sa kanya ng pinuno ng angkan ng Reed si Kelly. Matapos wakasan ni Kelly ang kanyang buhay noon, ang pinuno ng angkan ng Reed ay medyo napalayo sa kanya at kay Octavius. Bagamat hindi niya ito ipinahayag, walang duda na nagalit siya kay Octavius at sa kanyang ama. Hindi alam ni Octavius na bago pa man niya ibalik si Kelly sa angkan ng Reed, ang kanyang ama ay pumunta na sa angkan ng Reed upang pagbantaan si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reed, na ipakasal ang kanyang anak kay Octavius. Kung hindi sana papayagan ni Adam Reed si Octavius na pakasalan ang kanyang anak na babae, na minsang ginugulo ni Octavius hanggang sa puntong tinapos nito ang kanyang buhay. Hindi makapag-abalang sumagot ang pinuno ng angkan ng yon kay Octavius. Sa halip, tumingin siya kay Kelly, na nakatayo sa di kalayuan, at sinabing, Natalie, huwag kang padalos-dalos. Papuntahin ko ang iyong ama ngayon. Pagkatapos magsalita ng pinuno ng angkan ng yon, mabilis siyang nagpadala ng mensahe. Samantala, matamang nakatitig sa kanya si Kelly, handang-handa pa ring ilabas ang kanyang banal na enerhiya sa anumang oras. Malinaw na wala talaga siyang tiwala dito. Hindi nagtagal at lumitaw ang isang figure na may dominanteng anyo. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magandang damit. Guwapo siya, at ang mga katangian ni Kelly ay kahawig niya. Hindi mahirap makita na tiyak na napakagwapo niya noong bata pa siya. Bahagyang tumaas ang banal na enerhiya ni Kelly nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Bahagyang kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang habang nakatingin kay Kelly. Pagkatapos, nagtanong siya sa malalim na boses na may bahid ng pag-aalala, Natalie, ayos ka lang ba? Ama, ayos lang po ako. Sandaling nagatubili si Kelly bago niya tinawag ang lalaking nasa katanghaliang gulang bilang ama. Dahil sa nakagawian niya sa buhay noon kaya niya ito tinawag ng ganoon. Hindi na kailangang sabihin, labis pa rin siyang nandidiri dito. Si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reed, ay tumingin ng walang pakialam sa pinuno ng angkan ng yon bago sinabi sa casual ngunit matatag na tono, tama na ang ginawa mo. Nakangiting sabi ng pinuno ng angkan ng yon, batang bayaw, dahil nag-aalangan pa rin si Natalie na pakasalan si Octavius, hindi na namin itutuloy ng angkan ng yon ang kasal. Kanselahin na natin ang kasunduan sa kasal. Natulala sina Adam at maging si Octavius nang marinig nila ang mga salitang ito. Tinitigan ni Adam ang pinuno ng angkan ng yon bago nagtanong, sigurado ka ba?
Matapos malaman na matagumpay na muling nagkatawang tao ang kanyang anak na babae, hindi pumasok si Adam upang pilitin ang kanyang anak na pakasalan si Octavius. Gayunpaman, dati, nagbanta ang pinuno ng angkan ng iyon na isasangkot ang mga pinakamakapangyarihang tao ng parehong angkan. Malabong kumilos ang Supreme Powerhouse ng angkan ng iyon laban sa Supreme Powerhouse ng angkan ng Reed, ngunit kung sakaling mangyari ito, ilalagay nito sa panganib ang Supreme Powerhouse ng angkan ng Reed, at pati na rin ang angkan ng iyon, na hindi magiging kapakipakinabang sa angkan ng Reed. Bukod dito, kung malalaman ng iba pang Supreme Powerhouse ang tungkol sa ginawa ng Supreme Powerhouse ng angkan ng iyon, parurusahan nila siya ng husto. Tiyak na hindi nila siya papatayin. Tutal, sa God-defying world ng Outer Boundary, lahat ng Supreme Powerhouse ay mga haligi ng mga puwersang pandigma. Dahil sa kanilang kahalagahan, ang mga Supreme Powerhouse na makakasakit sa kanilang mga kapantay ay malamang na hindi mamamatay. Ang pinakamabigat na parusa na kanilang matatanggap ay ang pagbabantay sa pinakamapanganib na lugar sa Outer Boundary sa loob ng isang takdang panahon. Tumango ang pinuno ng angkan ng iyon at nakangiting sinabi, "Oo, sigurado ako." Gayunpaman, kasabay nito, sinabi niya kay Adam sa pamamagitan ng voice transmission, "Junior brother-in-law, isa lang ang kahilingan ko. Sana ay patayin mo ang asawa ni Natalie mula sa mababang kaharian upang mailabas ang galit ng aking anak." Dinungisan ng mababang magsasakang iyon mula sa mababang kaharian ang marangal na lahi ng angkan ng Reed. Isang kasalanan iyon na dapat niyang pagbayaran gamit ang kanyang buhay. Naantig ang puso ni Adam nang marinig ang mga salitang ito. Batay sa kanyang pagkaunawa sa pinuno ng angkan ng iyon, tiyak na hindi kasing simple ng kanyang inaakala ang mga bagay-bagay. Imposible para sa pinuno ng angkan ng iyon na isuko ang kasal o pag-atres para sa isang simpleng katutubo ng mababang kaharian. Ano ba ang ginawa ng batang yun para isuko niya ang kasal? Tanong ni Adam. Hindi niya talaga maintindihan. Maya-maya, nagtanong si Adam, "Sabihin mo nga sa akin kung bakit ka nagpupumilit na patayin siya at handa ka ng sumuko sa kasal. Maging tapat ka. Walang saysay na linlangan ako." Sumagot ang pinuno ng angkan ng iyon, tulad ng inaasahan sa pinuno ng angkan ng Reed. "Napakamatalas mo talaga. Oo nga't may dahilan kung bakit ko siya gustong patayin. Magiging tapat ako sa iyo. Ang lalaking iyon ay isa na ngayong panimulang kataas-taasang Diyos, at muntik na niyang patayin ang anak ko. Naging panimulang kataas-taasang Diyos siya kahit wala pang 1,000 taong gulang. Hindi ko maaaring hayaang patuloy na lumago ang isang taong tulad niya. Isa siyang banta sa aking angkan." Nabigla si Adam sa mga salitang ito. Ang batang iyon mula sa mababang kaharian ay isa na ngayong panimulang kataas-taasang Diyos. Hindi ito kapanipaniwala kay Adam. Dati, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Joshua na si Alvin ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit hindi niya sineryoso ang mga salita ni Joshua. Sa kabila ng kanyang pagiging pambihira, ano ang magagawa ng isang katutubo ng mababang kaharian? Kamangha-mangha kung gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa Devata Realms. Natural lamang na mabigla siya ngayon na nalaman niyang isang katutubo ng mababang kaharian ang nakamit ang ganitong pambihirang mga gawa. Hindi pa niya naririnig ang sino man na naging kataas-taasang Diyos bago ang edad na 1,000. Napakalaki ng likas na talento ng batang iyon. Tunay siyang karapat-dapat kay Natalie. Tila nabasa ng pinuno ng angkan ng iyon ang iniisip ni Adam mula sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Huwag mo na silang isipin na magkasama. Ayos lang kung ayaw pakasalan ni Natalie si Octavius, pero kailangan mamatay si Alvin. Hanggang doon lang ang kaya kong tanggapin." Pagkatapos, nagbabantang sabi niya, "Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ninyo kapag siya ay naka-duty? Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, di ba?" Bahagyang nag-aatubili ang makikita sa malamig na tingin ni Adam. Gayunpaman, wala siyang magagawa kundi makipagkompromiso. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng angkan ng Reed ay mahalaga sa angkan ng Reed. Kung wala ang pinakamataas na kapangyarihan, babagsak ang angkan ng Reed.
Bagamat si Alvin ay isang walang kapantay na mahika, aabutin pa ng ilang panahon bago niya mabuo ang kanyang potensyal. Kaya naman, natural lamang para sa kanya na makipagkompromiso. Maya-maya, nagtanong si Adam, ano ang gusto mong gawin ko? Bago pa makasagot ang pinuno ng angkan ng yun, si Octavius, na sa wakas ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, ay sumigaw, Ama! Bakit mo ito ginagawa? Hindi maintindihan ni Octavius kung bakit nagbago ang isip ng kanyang ama at pumayag na kanselahin ang kasunduan sa kasal. Biglaan ang pangyayari kaya tuluyan siyang nawala ng kontrol. Tumahimik ka, sabi ng pinuno ng angkan ng yun bago niya pinagalitan ang anak, sino ka para questionin ang desisyon ko? Pagkatapos noon, sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, gusto mo bang pakasalan si Natalie at lalong guluhin si Alvin, sentimo, o gusto mo bang sumuko sa kanya at patayin si Alvin? Hahayaan kitang pumili. Kung pipiliin mo ang una, babawiin ko agad ang mga sinabi ko. Ang larangan ng digmaan ng banal na pagpapahintulot. Dalawang figure na mabilis na gumagalaw at naghahanap sa isa't isa, ay sa wakas ay nagtagpo. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa binata sa harap niya. Nagtaka siya kung bakit hindi nagtago ang binata. Ganun ba kalakas ang tiwala ng binata sa kanyang lakas? Kasabay nito, si Adrian ng angkan ng Ningnang Sanctionland, na nakatayo sa tapat ni Alvin, sentimo, ay tumingin kay Alvin at nagbahagi ng parehong mga saloobin tulad ni Alvin. 4,259. Bago pa man makasagot si Octavius, idinagdag ng pinuno ng angkan ng yun, syempre, kahit napiliin mo ang una at bawiin ko ang aking mga salita, natatakot ako na ang iyong tiyuhin ay hindi pa rin handang suportahan ang kasunduang ito sa kasal. Nalampasan na natin ang hangganan sa pamamagitan ng pagharang kay Natalie sa labas ng angkan ng Reed. Nang dumating si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reed, masasabi ng pinuno ng angkan ng yun na hindi na balak pilitin ni Adam ang kanyang anak na pakasalan si Octavius sa kabila ng mga pagbabanta. Ito rin ay nasa loob ng inaasahan ng pinuno ng angkan ng yun. Kung tutuusin, pamilyar siya sa ugali ng kanyang bayaw. Noon, epektibo ang mga banta ng pinuno ng angkan ng yun dahil hindi pa nakikilala ni Adam si Kelly noon. Gayunpaman, ngayong nabawi na ni Kelly ang kanyang mga alaala, nabawi na ang kanyang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay, at ayaw pa ring pakasalan si Octavius, mahihirapan siyang takutin muli si Adam. Kung magpapatuloy siya sa pagpupumilit, may posibilidad na gumanti si Adam at pagbantaan ang buhay ng mga inapo ng angkan ng yun bilang kapalit. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, nagpa siya ang pinuno ng angkan ng yun na makipagkompromiso sa kondisyon na tutulungan siya ni Adam na patayin si Alvin. Tutal, hindi na posible na pilitin ang kasal sa pagitan ni Kelly at Octavius. Mas madali kung papayag si Adam na patayin ang isang taong walang emosyonal na koneksyon si Adam. Matapos makinig sa pagpapaliwanag ng kanyang ama sa mga bentaha at disbentahan ng sitwasyon, tanging ang ayaw lang tanggapin ni Octavius ang kanyang kapalaran. Sa oras na ito, malamig na tiningnan ni Adam ang pinuno ng angkan ng yun clan at nagtanong sa mahinang boses sa pamamagitan ng voice transmission, ano ang gusto mong gawin ko? Sa mga salitang ito, alam ng pinuno ng angkan ng yun na pumayag si Adam sa kanyang kondisyon. Hindi na siya nagulat dito. Sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, umaasa ako na sinasadya mong ibunyag na iniligtas ni Joshua ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin mula kay Natalie. Dahil dyan, mas magiging handa siyang gawin ang aming iminumungkahi. Ikukulong namin siya sa spatial passage na iniwan ng angkan ng Ling bago sila malipol, at magsasama-sama kami upang magtayo ng isang formation doon. Mahirap basagin ang formation na nilikha nating dalawa maliban kung may mamagitan na isang supreme powerhouse. Kahit ako, mag-isa, ay hindi madaling makakabasag ng ganoong formation. Sa katunayan, kahit dalawang tao na may cultivation bases natin ay magtatagal bago basagin ang formation. Ang oras na kakailanganin para basagin ang ganoong formation ay sapat na para harapin natin ang sitwasyon. Garantisado ang kanyang kaligtasan sa lugar na iyon, at hindi nito maaantala ang kanyang cultivation.
Ang lugar na iyon ay angkop para sa cultivation at pag-unawa sa mga batas. Sigurado akong alam mo ang bagay na ito o asenti mo, Broken Bar. Same time na sinabi ni Adam, mukhang naisip mo na ang lahat. Pagkatapos, ano ang susunod? Ipakalat ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Natalie at hintayin si Alvin na iligtas siya. Sumagot ang pinuno ng angkan ng yon, syempre hindi. Ang layunin ng pagkulong kay Natalie ay para pigilan siyang magsimula ng gulo. Pagkatapos ng 100 taon, kapag nagsara na ang larangan ng digmaan ng kaharian, ikakalat namin ang balita tungkol sa kasal nina Natalie at Octavius. Pinaghihinalaan ko na si Alvin ay nasa larangan ng digmaan ng kaharian ngayon kaya malamang ay wala siyang alam sa nangyayari sa labas. Sigurado akong narinig niya ang balita na si Natalie ay nasa larangan ng digmaan ng kaharian at naroon siya at hinahanap siya ngayon. Kaya, kahit na matanggap niya ang balita tungkol sa kanyang pagkakakulong sa larangan ng digmaan, natatakot akong hindi niya ito paniniwalaan. Kaya naman, ang pinakamagandang oras para maikalat natin ang balita ay kapag nagsara na ang larangan ng digmaan ng kaharian. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, sa oras na iyon, ang angkan ng yon at ang angkan ng Reed ay magdaraos din ng isang malaking piging. Walang pag-aalinlangang tinitigan ng pinuno ng angkan ng yun si Adam, na para bang hindi siya nag-aalala na tatanggihan ni Adam ang kanyang mungkahi, at sinabing, naiintindihan ko na maaaring madungisan ng bagay na ito ang reputasyon ni Natalie. Kaya, personal kong ipapaliwanag ang bagay na ito. Sasabihin kong pinatay ni Alvin ang maraming miyembro ng aming angkan at tinutulungan lamang ng angkan ng Reed ang angkan ng yun na harapin si Alvin. Ano sa palagay mo? Tila naantig si Adam sa mungkahi, ngunit mukhang nag-aalangan din siya. Sa oras na ito, ang pinuno ng angkan ng yun ay lumingon kay Kelly at seryosong sinabi, Natalie, mula sa araw na ito, ipinapangako ko na titigil na si Octavius sa panggugulo sa iyo. Gayunpaman, ang iyong mga kilos sa buhay na ito ay isa pa ring lantaran na kawalang galang sa angkan ng yun. Dahil dito, ikukulong ka namin ng iyong ama sa isang spatial tunnel upang magsilbing paliwanag sa angkan ng yon. Makakaasa ka, garantisado ang iyong kaligtasan doon, at hindi nito maaapektuhan ang iyong paglilinang at pag-unawa sa mga batas at sa 4 na daos ng langit at lupa. Makukulong ka ng 1,000 taon bago ka palayain ng iyong ama at namin na sentimo, Broken Bar. Sumulyap si Adam kay Kelly na nakatayo sa di kalayuan. Bagamat walang emosyong makikita sa mga mata nito, para bang hinihingi nito ang pagsang-ayon niya. Natigilan si Kelly sa mungkahi. Hindi niya kapanipaniwala na ang angkan ng yun ay handang sumuko sa kasunduan sa kasal kapalit ng kanyang pagkakakulong ng 1,000 taon. Tutal, ang angkan ng yun at ang kanyang ama ay nagmatigas sa kanyang pagpapakasal kay Octavius kahit na matapos siyang muling magkatawang tao. Alam niyang may mga hinihingi ang kanyang ama. Kung hindi basta-basta makikipagkompromiso ang angkan ng yon. Tiningnan niya ang kanyang ama ng may kahulugan habang tinatawag siya, Ama. Para bang nabasa ni Adam ang nasa isip niya, sinabi niya, ayos lang sila. Hindi nagtagal pagkatapos mong makapasok sa larangan ng labanan ng kaharian, dumating ang isang kaaway ko mula sa lupain ng sangsayon. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ng iyong ikatlong tiyo ang pagkakataon at pilit na pinunit ang espasyo ng tela, kaya't pinabalik sila sa makamundong kaharian. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iyong ikatlong tiyo tungkol dito. Gayunpaman, ang iyong ikatlong tiyo ay pumasok na sa larangan ng labanan ng kaharian. Marahil, maaari mong tanungin ang kanyang mga tauhan tungkol dito. Bahagyang nagulat si Kelly nang marinig niya ang mga sinabi ni Adam. Gayunpaman, agad na sumimangot ang mukha niya. Alam niyang may malaking panganib ang mga ginawa ni Joshua. Imposibleng maipadala ng tama ni Joshua ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin pabalik sa Saint Province Realm. Malaki ang posibilidad na mapunta sila sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa oras na ito, sinabi ng pinuno ng angkan ng yon, Natalie, sundan mo ang iyong ama pabalik sa angkan ng Reed. Pagkatapos mong makumpirma ang kanilang kaligtasan, dadalhin ka namin ng iyong ama sa kulungan. Nagpadala ako ng isang tao para harangan ang iyong daan dahil nag-aalala ako na baka hindi mo pansinin ang angkan ng Octavius at yun matapos malaman na umalis na sila.
Inaamin kong lumampas ako sa hangganan. Nasaktan ko pa nga ang iyong ama dahil dito. Dahil dito, nagpasya akong sumuko na sa kasal. Hahayaan na lang ng angkan ng iyon ang mga bagay-bagay hanggat handa kang makulong ng 1,000 taon. Ang larangan ng digmaan ng banal na pagpapahintulot. Sa isang lihim na kaharian na para sa iisang tao lamang, na binuksan na napakaraming merito ng labanan, 2 binata ang nakatayo sa magkaharap. Binata, isipin mong malas ka sa pagkikita natin, sabi ni Adrian na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alvin na nakasuot ng lila. Malinaw na hindi niya balak na gumawa muna ng hakbang. Marahil, dahil sa sobrang kumpiyansa niya ay hindi siya nag-aalala na ang kanyang kalaban ang unang gagawa ng hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Adrian sa pagtatanong ng may ngiti sa kanyang mukha, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nakapag-ipon ng napakaraming merito sa labanan para mabuksan ang lihim na kaharian na ito? Umaasa ka bang makahanap ng mga hindi inaasahang engkwentro upang maghanda para sa magulong rehiyon? Bakit? Bahagyang nagulat si Alvin. Sa katunayan, ganoon din ang tanong sa isip niya. Maya-maya, nagtanong siya, napakaraming merito sa labanan. Maituturing ba itong marami? Hindi ba? Tumawa si Adrian bago sinabi, dapat umabot ng ilang daang taon hanggang halos 1,000 taon para makaipon ng napakaraming merito sa labanan ang isang ordinaryong kataas-taasang Diyos na tulad mo, di ba? Kahit na malakas ka at kabilang sa mga nangungunang kataas-taasang Diyos, aabutin ka pa rin ng kahit ilang daang taon para makaipon ng napakaraming merito sa labanan. Huwag mong sabihin na wala pang 100 taon ang itinagal mo para makaipon ng napakaraming merito sa labanan. Kung ganoon nga, talagang haanga ako. Lumawak ang ngiti ni Adrian sa pagtatapos ng kanyang mga salita. May bahid ng paghamak din na makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya inakalang kaya ni Alvin na mag-ipon ng napakaraming merito sa labanan sa loob lamang ng wala pang 100 taon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga simpleng kataas-taasang Diyos. Bahagyang nagulat si Alvin. Maya-maya, tinitigan niya si Adrian at nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay hindi ka nagtagal at nakaipon ka ng napakaraming merito sa labanan? Alam ni Alvin na magiging mahirap para kahit sa pinakamalakas at pinakasimpleng kataas-taasang Diyos na makaipon ng napakaraming merito sa labanan sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, batay sa kumpiyansa ni Adrian, tila nagawa ni Adrian na makaipon ng napakaraming merito sa labanan sa loob ng 100 taon. Ngumiti si Alvin sa loob-loob niya. Hindi nakakapagtaka na napaka-confident niya. Iniisip ba niya na isa akong matako? Sumagot si Adrian ng may bahagyang ngiti, sa tingin ko ay maayos naman ang ginawa ko. Gayunpaman, gaano man katagal ang ginugol ko, sigurado akong mas maikli ito kumpara sa iyo. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang pinakamaliwanag na bituin sa ningkla ng Sanction Land. Hindi na nagabalang ibigay ni Adrian ang pangalan niya kay Alvin. Tiwala siyang kumalat na rin ang reputasyon niya sa lupang banal na alay. Kahit ang mga kataas-taasang Diyos ay alam kung sino siya maliban na lang kung sila ay isang recluse o sila ay nasa closed-door cultivation ng mahigit 1,000 taon. Parang nawala ng malay si Alvin. Hindi mo man lang sinabi ang pangalan mo. Paano ito pagpapakilala? Sa tingin mo ba malalaman ko ang pangalan mo dahil lang ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa ningkla ng Sanction Land? Pasensya na kung nabasag ko ang kwento mo, pero hindi pa kita naririnig. 4,260 po. Tigilan si Adrian sa sinabi ni Alvin. Hindi mo pa ba ako naririnig, Adrian? Sa palagay ni Adrian, karamihan, kung hindi man lahat, ng mga tao mula sa Realms of Gods ay dapat nakarinig na tungkol sa kanya dahil sa kanyang nakakagulat na likas na talento at kakayahan sa pag-unawa. Totoo ito lalo na para sa mga kataas-taasang Diyos. Hindi pa siya nakakakilala sa sinumang hindi niya kilala hanggang sa makilala niya si Alvin. Sa isang iglap, naisip niya na nananaginip lang siya. Wala pa siyang 4,000 taong gulang, ngunit isa na siyang panimulang kataas-taasang Diyos. Halos wala pa itong katulad sa Realms of Gods. Siya lang ang nag-iisa sa henerasyong ito. Napakakaunti ng katulad niya sa kasaysayan ng Realms of Gods.
Sa mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na kilala niya, wala ni isa sa kanila ang naging panimulang kataas-taasang Diyos bago umabot sa edad na 4,000. Noong nakaraan, kahit ang pinakamatalinong babaeng prodigy ng Divine Offering Land, si Natalie ng angkan ng Reed, ay naging panimulang kataas-taasang Diyos noong siya ay mahigit 4,000 taong gulang. Nang panahong iyon, ang kanyang mga nagawa ay ikinagulat ng Divine Offering Land at kumalat pa sa Sanction Land. Kaya naman, kilala siya ng lahat ng hindi nasa closed-door cultivation, na mas namumukod tangi pa kaysa kay Natalie. Nagpapanggap ba siya? Tinitigan ni Adrian si Alvin ng mabuti, sinusubukang subaybayan kahit ang kaunting pagbabago sa ekspresyon ni Alvin. Naisip niya na imposibleng hindi pa siya naririnig ni Alvin. Isa siyang simpleng kataas-taasang Diyos na ihahambing sa isang nasa pagitang kataas-taasang Diyos. Karamihan sa mga mahihinang nasa pagitang kataas-taasang Diyos ay walang kapantay para sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Alvin na may ekspresyon ng naliwanagan sa kanyang mukha, kaya ang pangalan mo ay Adrian. Si Adrian, na kumbinsido pa rin na nagkukunwaring hindi siya kilala ni Alvin, Sentimo, ay nagsabi, bakit hindi ka magpakilala? Gusto ko talagang malaman kung sino ka dahil nakakapag-isip ka naman kapag kaharap mo ako. Sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ako. Isa lang akong walang kwentang tao. Ang pangalan ko ay Alvin. Hindi mo ako maririnig sa Sanction Land. Sikat si Alvin sa lupain ng malalim na enerhiya. Gayunpaman, ang lupain ng Sangsayon ay matatagpuan malayo sa lupain ng Sangsayon. Kahit na magbukas ang magulong rehiyon, ang lupain ng banal na alay ay hindi magiging isa sa mga kaharian ng mga Diyos na konektado sa magulong rehiyon sa larangan ng Divine Sanction. Alvin. Taliwas sa inaasahan, natigilan si Adrian nang marinig niya ang pangalan ni Alvin. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang mga chismis na narinig niya mula sa Profound Energy Land. Bagamat sarado pa rin ang mga daanan sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos, maaari pa ring maglakbay ang mga kataas-taasang Diyos sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos sa pamamagitan ng larangan ng labanan ng kaharian. Ang mga makapangyarihang at matataas na kataas-taasang Diyos ay kayang dumaan sa kalawakan patungo sa isa pang kaharian ng mga Diyos larangan ng labanan ng kaharian. Ganito kumalat ang mga chismis mula sa Profound Energy Land sa pandinig ni Adrian. Ayon sa mga chismis na narinig ni Adrian, isang walang kapantay at napakalaking prodigy ang lumitaw sa Profound Energy Land. Ang kabilang grupo ay naging isang advanced Emperor of Gods bago pa man umabot sa 1,000 taong gulang. Ang gawaing ito pa lamang ay nalampasan na ang nagawa ni Adrian. Noong si Adrian ay wala pang 1,000 taong gulang, isa na lamang siyang Lord of Gods. Nang siya ay maging isang rudimentary Emperor of Gods, siya ay 1,800 taong gulang na. Marahil, karamihan sa mga tao ay hindi papansinin ang mga chismis, ngunit ang mga chismis ay malalim na nakaukit sa isipan ni Adrian. Nagpadala pa siya ng isang tao sa Profound Energy Land upang patunayan ang mga chismis. Sa huli, kinumpirma niya na may isang taong, na wala pang 1,000 taong gulang, na higit na nakalampas sa kanya. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi niya inisip na malaking bagay iyon. Tutal, ang pagiging Emperor of Gods at pagiging Supreme God ay dalawang magkaibang bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagulat siya na ang taong nasa harap niya, si Alvin, Sentimo, ang halimaw na prodigy mula sa Profound Energy Land na naging Advanced Emperor of Gods bago ang edad na 1,000, ay isa na ngayong panimulang Supreme God. Imposible. Siya ay katutubo ng lupain ng banal na alay. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na iwinaksi ni Adrian ang kanyang mga naunang iniisip tungkol kay Alvin bilang isang halimaw na prodigy mula sa Profound Energy Land. Sumagi sa kanyang isip na si Alvin ay maaaring basta na lamang pumasok sa Divine Sanction Battlefield at maglakbay patungo sa Divine Offering Land bago muling pumasok sa Divine Sanction Battlefield. Gayunpaman, ayaw niyang bigyan ng kredito ang teoryang iyon. Tutal, kung ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay si Alvin ng Profound Energy Land, kung gayon ay tuluyan ng nabasag ng binata na nakasuot ng lila ang kanyang record bilang pinakamabilis na taong naging isang kataas-taasang Diyos.
Hindi niya ito matanggap kaya patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na ang taong nasa harap niya ay hindi si Alvin ng Profound Energy Land. Mukhang narinig mo na ako, sabi ni Alvin na may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha nang matuklasan niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Adrian. Si Adrian, na walang balak magtanong kung si Alvin ay mula sa Profound Energy Land, ay nagulat. Napasigaw siya, talaga bang taga Profound Energy Land ka? Sa katunayan, nagulat at naguluhan din si Alvin na narinig siya ni Adrian. Napaisip siya kung talagang sikat na sikat siya kaya kahit ang mga taga-Sanction Land ay nakarinig na rin tungkol sa kanya. Likas sa kanya na hindi alam na si Adrian, hindi tulad ng iba, ay nagbigay pansin sa mga chismis tungkol sa isang halimaw na prodigy mula sa Profound Energy Land dahil si Adrian ay isang halimaw na prodigy din. Natural na magbibigay pansin si Adrian sa iba pang halimaw na prodigy mula sa iba pang realms of gods, lalo na sa mga nababalitang nalampasan na siya. Anong problema mo? Tanong ni Adrian nang makita ang reaksyon ni Alvin. Nagtanong ulit siya, hindi namamalayang nagtaas ng boses, talaga bang taga Profound Energy Land ka? Nahihirapan pa ring tanggapin ito ni Adrian. Maya-maya, walang pakialam na sumagot si Alvin, sentimo. Kung tinatanong mo kung ako si Alvin mula sa Myriadlos Academy ng Profound Energy Land, ang sagot ay oo. Siya talaga. Nanginig si Adrian sa loob-loob niya. Pagkatapos, sinabi niya sa medyo nanginginig na boses, hindi ba't kakagaling mo lang sa pagiging isang advanced Emperor of Gods kamakailan lang? Paano ka naging isang Supreme God sa ganoong kaikling panahon? Sinuri ni Adrian si Alvin at natuklasan na si Alvin ay isa ng panimulang kataas-taasang Diyos. Nararamdaman niya ang kawalang tatag ng banal na enerhiya ni Alvin. Dahil dito, malinaw na si Alvin ay kakalusot lamang kamakailan at hindi pa napapatatag ang kanyang cultivation base. Walang duda sa kanyang isipan ngayon na ang taong nasa harap niya ay si Alvin, sentimo, ang halimaw na prodigy mula sa Profound Energy Land. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, mayroon akong ilang hindi inaasahang engkwentro sa realm battlefield. Kailangan kong sabihin na talagang nagulat ako na may nakarinig sa akin mula sa malayong Sanction Land. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Adrian habang nakatitig kay Alvin. Maya-maya, nagtanong siya ng walang emosyon, Alvin, sentimo, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi mo ba talaga ako narinig dati? Umiling si Alvin. Kahit ilang beses mo pang itanong, pareho pa rin ang sagot ko. Hindi pa talaga kita naririnig noon. Sikat ka ba talaga, o sa tingin mo sikat ka? Natural lang na sikat talaga si Adrian. Isa lang talaga si Alvin sa iilang tao na hindi pa nakakarinig tungkol kay Adrian. Marahil, narinig niya sana ang tungkol kay Adrian kung sumali siya sa isa pang heavyweight supreme rank force. Gayunpaman, sa Myriadlos Academy, ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae at lalaki ay pawang mga halimaw na prodigy. Bagamat tunay na isang halimaw na prodigy si Adrian, wala pa rin siyang kwenta kumpara sa ikatlong senior brother ni Alvin sa Inner Palace faction, si Yuchen. Bukod pa rito, gaano man kalaki ang likas na talento ng isang tao, magiging walang kabuluhan kung hindi niya kayang umunlad hanggang sa maabot ang kanyang potensyal. Maraming mga kahangahangang kababalaghan na nagpakita ng pambihirang likas na talento sa simula ngunit naging pangkaraniwan lamang sa huli. Samantala, natural na nagalit si Adrian nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nakakunot ang noo niyang sinabi, Alvin, sentimo, narinig ko na napakalakas mo na kaya mo pang talunin ang mga kalaban na ang mga cultivation base ay mas mataas sa iyo ng isang antas. Bagamat naging isang simpleng Supreme God ka pa lang, hindi kita minamaliit at ituturing na isang ordinaryong simpleng Supreme God. Bukod pa rito, wala pang 100 taon ka nang nasa realm battlefield. Kung hindi ako nagkakamali, ang lakas mo ay maihahambing sa mas mahihinang intermediate Supreme Gods. Gayunpaman, ako, si Adrian, ay papatayin ka ngayon. Kahit na maubos ko ang aking enerhiya at hindi makinabang dito, sulit na sulit kung makapatay ako ng isang halimaw na prodigy na katulad mo. Nagningning ang mga mata ni Adrian sa hanggaring pumatay sa pagtatapos ng kanyang mga salita.
Kasabay nito, isang nakakatakot na banal na enerhiya na puspos ng batas ng buhay ang lumabas mula sa kanyang katawan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang batas ng buhay ni Adrian na nagningning ng milyon-milyong milya. 4,261. Ito ang unang engkwentro ni Alvin sa isang taong ang penomeno ng batas ay nagniningning ng milyon-milyon. Kahit ang pinakamalakas na intermediate supreme god na kanyang nakasalamuha noon ay mayroon lamang penomeno ng batas na nagniningning ng 100,000 milya. Nang pumasok kami ng third senior brother sa realm battlefield, ang kanyang phenomenon of law ay sumikat lamang sa layong 100,000 milya kahit na malapit na itong maging phenomenon na sumikat sa loob ng 1,000,000 milya, naisip ni Alvin sa sarili habang bumantong hininga. Dahil sa fenomeno na ito, alam niyang mas mababa ang pag-unawa ni Yuchen sa batas kaysa kay Yoran. Bukod dito, hindi lamang si Adrian ay isang simpleng Supreme God, kundi naunawaan din ni Adrian ang batas ng buhay, isa sa 4 na Supreme Laws. Swoosh! Sa pagkakataong ito, isang mahabang sibat ang lumitaw sa kamay ni Adrian. Ito ay 9 na talampakan ng haba, 2 talampakan ng haba kaysa sa ordinaryong 7 talampakan ng haba. Ang sibat ay kulay cyan, at kumikinang ito na may berdeng ilaw na may bahid ng ginto sa dulo nito. Isang malinaw na figure ang bumungad sa ibabaw ng sibat. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin at ang kawalan ay marahas na nayanig habang ang nakakatakot na batas ng buhay ay nagtatagpo sa ilalim ng mga paa ni Adrian. Pagkatapos ng isang atake, sumugod siya patungo kay Alvin. Habang nagtitipon ng enerhiya mula sa batas ng buhay sa dulo ng kanyang sibat, ang kawalan sa paligid niya ay tila nagyelo bago lumitaw ang mga manipis na bitek. Swoosh! Humaba ang mga bitek habang ang sibat, na sumisirit ng may misteryosong enerhiya, ay pumutok sa ere, na tila madali nitong kayang sakupin ang kalawakan. Sa sumunod na sandali, biglang lumakas ng isang antas ang enerhiya nito. Sibat daw. Hindi nagtagal at natuklasan ni Alvin na naunawaan ni Adrian ang spear daw, ang weapon daw mula sa 4 na daw ng langit at lupa. Bilang isang weapon daw, ang spear daw ay hindi naiiba sa sword daw o sa knife daw. Ang puwersa ng daw ay nakasalalay sa pag-unawa ng isang tao sa daw. Bagamat nagulat si Alvin na naunawaan ni Adrian ang spear daw, alam niyang ang pag-unawa ni Adrian sa spear daw ay walang kapantay sa pag-unawa niya sa sword daw. Tila kamakailan lamang naunawaan ni Adrian ang spear daw lampas sa rudimentary form stage. Napakalakas niya. Base sa ipinakita niya sa ngayon, nalampasan na niya ang lahat ng mga intermediate supreme gods na nakilala ko sa ngayon, naisip ni Alvin, sentimo, nagulat sa kung gaano kalakas si Adrian. Walang god ang si Adrian ang pinakamalakas na rudimentary supreme god na nakilala niya. Katulad niya, si Adrian ay may kakayahang pumatay ng mga intermediate supreme gods kahit na isa lamang siyang rudimentary supreme god. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Alvin habang si Adrian ay sumugod patungo sa kanya ng may pagmamataas. Mabilis niyang ginamit ang double teleportation profundity at ginamit ang 7 orifices exquisite sword. Sumugod palabas ang enerhiya ng 7 orifices exquisite sword, na tila kayang-kaya nitong sirain ang lahat ng humaharang sa daanan nito. Kasabay nito, pumailan lang ang enerhiya ni Alvin habang may bagyong dumadaloy sa paligid niya, dahilan para dumilim ang kalangitan. Ginamit niya ang kanyang mastery daw. Bagamat ang kanyang pag-unawa sa batas ay hindi kapantay ng kay Adrian, ang kanyang pag-unawa sa sword daw at mastery daw ay sapat na upang malampasan niya si Adrian. Swoosh! Ang 7 orifices exquisite sword at ang spatial storm ay humampas sa kalangitan, dahilan para mayanig ang kawalan. Kasabay nito, ginamit ni Alvin ang restraining profundity upang pigilan ang atake ni Adrian. Walang silbi, walang ekspresyong sabi ni Adrian, ang batas ng buhay ay walang hanggan. Madali kong mababawi ang aking enerhiya basta't hindi ito tuluyang nauubos. Bagamat nagawa ni Alvin na maubos ang kalahati ng puwersa ng atake ni Adrian, mabilis na nakabawi ang atake ni Adrian sa buong lakas nito sa pamamagitan ng kanyang batas ng buhay. Sa oras na ito, napagtanto ni Alvin kung gaano kalakas ang batas ng buhay.
Bagamat taglay niya ang banal na puno ng buhay at may malalim na pag-unawa sa mahalagang enerhiya, ang kanyang pag-unawa sa batas ng buhay ay mas mababa kaysa kay Adrian. Pakiramdam niya ay parang isang patak sa karagatan ang kanyang pag-unawa sa batas ng buhay matapos masaksihan ang batas ng buhay ni Adrian. Hindi lamang nagtataglay ang batas ng buhay ng nakakagulat na kakayahang makabawi, kundi nakakatakot din ang kapangyarihan nito sa pag-atake. Ang kakayahan nitong makabawi lamang ay nagpapahirap sa kanya na harapin ito. Ang paggaling ni Adrian sa kanyang enerhiya ay napakabilis kaya halos walang saysay ang kanyang kontra-atake. Ang batas ng buhay ay talagang kamangha-mangha. Bulalas ni Alvin sa loob-loob. Kasunod nito, iwinawagayway muli ni Alvin ang 7 butas na mahusay na espada. Ang penomeno ng batas na nagningning sa layong 100,000 milya ay lumitaw nang gamitin niya ang batas ng kalawakan. Pagkatapos, lumitaw ang nakakatakot na mga sinag ng espada habang ginagamit niya ang sword daw. Ngayong nagamit na niya ang parehong sword daw at ang mastery daw, ang kanyang batas ng kalawakan ay halos kasing lakas ng isang batas na may penomeno na nagningning sa layong 1,000,000 milya. Napakalakas niya. Naging malungkot ang ekspresyon ni Adrian habang naghahanda para sa tama. Kung hindi niya ito mararanasan mismo, hindi siya maniniwala na ang isang simpleng kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakapagpatatag ng kanyang cultivation base ay maaaring magpakita ng ganitong kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang lakas na ipinakita ni Alvin sa ngayon ay walang dod ang kapantay ng kanya. Mas namumukod-tangi siya kaysa sa akin na sentimo, broken bar. Alam ni Adrian na mas namumukod-tangi si Alvin kaysa sa kanya dahil napakarami nang nagawa si Alvin sa murang edad. Ako, si Adrian, ang magiging pinakamatalinong prodigy sa pagitan ng langit at lupa pagkatapos ko siyang mapatay. Iisa lang ang lugar para sa isang napakatalinong prodigy sa mundong ito, at ako na lang yun. Mamatay ka. Sa kabila ng kalmadong ekspresyon sa mukha ni Adrian, ang kanyang mga matang namumula ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Umapaw ang kanyang enerhiya habang ginagamit niya ang kanyang bloodline power na bumuo ng isang higanteng halimaw sa ibabaw niya. Ang higanteng halimaw ay parang kombinasyon ng pusa at tigre, mas nakayuko sa anyo ng isang pusa. Ang mga mata nito, na parang mga asul na sipiro, ay kumikinang bago sumili ang 2 sinag ng liwanag. Swoosh! 2 sinag ng asul na liwanag ang sumilay na parang mga alon patungo kay Alvin. Nang ang 2 sinag ng liwanag ay dumaan sa atake ni Alvin nang walang anumang pinsala, napagtanto niya na ang kanyang kaluluwa ay bahagyang naapektuhan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi mahahalata, at nanigas ang kanyang katawan nang maisip niya ang isang bagay. Dugong linya ng banal na kamalayan. Maraming uri ng kapangyarihang may kaugnayan sa lahi sa realms of gods. Kabilang sa mga ito ang mga kapangyarihang may kaugnayan sa lahi na maaaring makaapekto sa banal na kamalayan ng isang tao. Nang mapunta kay Alvin ang bloodline power ni Adrian, natigilan si Alvin na parang tumigil ang pag-agos ng oras. Gayon din, tila tumigil din ang kanyang mga pag-atake. Dahil dito, siya ngayon ay lubos na mahina. Mabilis na sinamantala ni Adrian ang gininto ang pagkakataon at umatake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang 9 na talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay ay marahas na ng inig habang inihagis muli ang kanyang batas ng buhay at hinarap ang mga sinag ng espada mula sa 7 butas ng mahusay na espada ni Alvin. Tila nagniningning sa galit ang mga mata ni Adrian habang sumisigaw, "Alvin, a sentimo, mamamatay ka sa mga kamay ko ngayon." Kasunod nito, isang patak ng nakakatakot at napakalakas na enerhiya ang lumitaw sa hangin bago ito mabilis na pumasok sa katawan ni Adrian. Ginamit niya ang banal na enerhiya ng isang supreme powerhouse upang mapalakas ang kanyang banal na enerhiya sa ibang antas. Dahil dito, ang kanyang banal na enerhiya ay ang sa isang intermediate supreme god. Malinaw na hindi siya nagpigil, determinado siyang patayin si Alvin. Hindi nga ako makapag-teleport palayo. Ang Divine Consciousness Bloodline ay hindi kapanipaniwala. Sa harap ng tila critical na sitwasyon, nanatiling kalmado si Alvin. Kasabay nito, isang figure ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ito ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan.
Taglay ang isang kitang-kitang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, gumanti ang doppelganger gamit ang lahat ng kanyang lakas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sinabing, sa tingin mo ba alam kung may mga doppelganger ka? Pagkarinig pa lang ng boses ni Adrian, isang sanga mula sa isang banal na puno ng buhay na umaapaw sa mayamang enerhiya ang lumitaw bago muling damaloy ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo patungo kay Alvin. Isang kislap ng liwanag ang sumilay mula sa sanga bago lumitaw ang anino ng isang malaking puno at hinaranggan ang doppelganger ni Alvin. 4,262. Ang banal na puno ng buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang anino ng isang malaking puno. Alam niya na ang sanga ni Adrian mula sa banal na puno ng buhay ay kailangang maging pambihira para maipakita nito ang puno at maipagtanggol laban sa kanyang mga kaaway. Nang salakayin ng doppelganger ni Alvin mula sa batas ng kalawakan ang anino ng puno gamit ang buong lakas nito, natuklasan ni Alvin na mabilis nitong nabawi ang enerhiya nito. Tila kayang walang katapusang mabawi ng anino ang enerhiya nito habang pinipigilan nito ang kanyang doppelganger na makalapit. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na tila bumabagal ang bilis ng kakayahan ng Divine Tree of Life na makabawi. Kahit na ganoon, aabutin pa ng ilang panahon ang kanyang doppelganger bago masira ang anino ng Divine Tree of Life. Pakiramdam ni Alvin ay nasa bingit na siya ng kamatayan sa sandaling ito. Ito ang pangalawang beses na naramdaman niyang malapit na siya sa kamatayan sa loob ng mahabang panahon. Ang isa pang pagkakataon ay noong nakaharap niya ang pinuno ng angkan ng iyon. Kahit noon, ang pakiramdam ay hindi kasing tindi ng pagkakataong ito. Alvin, sentimo, pamilyar ako sa lahat ng iyong mga pamamaraan. Ito lang ba ang kaya mo? Tanong ni Adrian nang may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha habang madali niyang hinarap ang atake ni Alvin na nawalan na ng halos lahat ng kapangyarihan nito gamit ang kanyang siyam na talampakang haba na sibat. Simula nang matuklasan ni Adrian na si Alvin ay naging isang mas mataas na emperador ng mga Diyos sa mas batang edad kaysa sa kanya, natutunan niya ang lahat ng kanyang makakaya tungkol kay Alvin, sentimo, na sa tingin niya ay may mas mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa kaysa sa kanya. Dahil dito, alam niya na si Alvin ay mula sa isang makamundong kaharian at may kakayahang bumuo ng mga doppelganger mula sa mga batas. Mula sa simula hanggang ngayon, ang bawat isa sa kanyang mga galaw ay ginawa batay sa kanyang pag-unawa sa mga kakayahan ni Alvin. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit siya sigurado sa kanyang tagumpay. Swoosh! Nang halos lahat ng atake ni Alvin ay naharap na ni Adrian, sa wakas ay nakabawi na rin si Alvin sa kanyang kakayahang kumilos. Kasunod nito, muling kumikinang nang nakasisilaw ang kanyang 7 orifice exquisite sword. Bagamat makapangyarihan ang Divine Consciousness bloodline ni Adrian, sandali lamang siyang mapipigilan nito. Bukod dito, kinailangan ni Adrian ng kaunting oras para makabawi bago niya magamit muli ang kanyang bloodline power. Kahit ang pinakamalakas na bloodline power ay may limitasyon. Kung hindi, ang mga taong tulad ni Adrian ay hindi matatalo. Walang saysay ang paglaban. Huli na ang lahat, nakangising sabi ni Adrian habang patuloy na hinaharap ang atake ni Alvin. Sa oras na ito, ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng kalawakan ay nahihirapan pa rin laban sa anino ng banal na puno ng buhay. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, walang alinlangan na ito na ang katapusan ni Alvin. Kahit na lumitaw ang iba pang mga doppelganger ni Alvin, sentimo, wala itong magiging epekto kung ang kalaban ay napakalakas. Ang lakas mo ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng sanga mula sa isang banal na puno ng buhay, buntong hininga ni Alvin. Nakikita niya na ang sanga ni Adrian ay nagmula sa isang malakas at kumpletong banal na puno ng buhay sa maliit na mundo ng isang supreme powerhouse, na isa ring realm of gods. Malinaw sa kanya na si Adrian ay dapat may magandang relasyon sa isang supreme powerhouse para mabigyan ng ganitong kayamanan. Mukhang wala na akong ibang magagawa kundi gamitin din ang banal na puno ng buhay, naisip ni Alvin sa sarili habang bumubuntong hininga.
Kasabay nito, isang maliit na butas ang lumitaw sa kanyang maliit na mundo bago ang enerhiya mula sa kanyang banal na puno ng buhay ay sumulpat patungo kay Adrian. Sa sandaling ito, naramdaman ni Adrian ang mabilis na pagkaubos ng kanyang enerhiya habang ipinagtatanggol niya ang enerhiya mula sa Divine Tree of Life ni Alvin. Madali lamang niya itong naipagtanggol dahil sa malapit na koneksyon ng mahalagang enerhiya sa batas ng buhay. Kasabay nito, nagbago ang ekspresyon ni Adrian nang mapasigaw siya ng hindi makapaniwala, ang banal na puno ng buhay. Mayroon kang banal na puno ng buhay sa iyong maliit na mundo. Bagamat hindi na isang supreme powerhouse si Alvin ngayon, alam ni Adrian na nasa tamang landas si Alvin para maging isa. Tutal, lahat ng supreme powerhouse ay may divine tree of life sa kani-kanilang maliliit na mundo. Alam niya na tiyak na nakuha ni Alvin ang divine tree of life sa pamamagitan ng ilang paraan at pinilit itong kusang loob na kilalanin si Alvin bilang kanilang Panginoon. Swoosh! Matapos maubos ang kalahati ng puwersa ng atake ni Adrian, muling sumugod si Alvin, a sentimo, na nagpabaliktad ng sitwasyon. Hindi lamang niya napigilan si Adrian, kundi malapit na rin niyang wakasan ang buhay ni Adrian. May bahid ng pag-aatubili na sumilay sa mga mata ni Adrian habang iniisip niya, kung hindi lang sana pumasok sa mahimbing na pagkakatulog ang aking profound divine metal matapos kong gamitin ng sobra ang lakas nito dati. Kung hindi, baka mapatay ko siya kahit nataglay niya ang Divine Tree of Life. Sayang naman. Hindi lamang taglay ni Adrian ang pambihirang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, kundi napakaswerte rin niya. Sa kanyang mga unang taon, nakakuha siya ng isang profound divine metal at nilinang ito sa mataas na antas. Sa angkan ng Ning, si Adrian ang may pinakamataas na pagkakataong maging isang supreme powerhouse. Tutal, hindi lang niya naunawaan ang isa sa apat na daos ng langit at lupa, kundi mayroon din siyang isang malalim na banal na metal. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang taglay ni Alvin ang malalim na banal na metal, kundi taglay din ni Alvin ang lahat ng 5 banal na elemento. Ang 5 banal na elemento ni Alvin, a sentimo, na nakultivate na rin sa mataas na antas, ay nasa mahimbing na pagkakatulog din. Kung hindi natutulog ang 5 banal na elemento ni Alvin, a sentimo, madali sana nilang nilamon ang kanyang malalim na banal na metal. Naramdaman ni Adrian ang mabilis na pagkaubos ng kanyang enerhiya mula sa batas ng buhay dahil sa banal na puno ng buhay ni Alvin. Hindi rin niya nahadlangan ang paparating na atake ni Alvin. Sandali siyang nagatubili bago lumitaw ang isang jade token sa kanyang kamay. Kasabay nito, naramdaman ni Alvin ang nakakatakot na enerhiya mula sa Jade Token na nasa kamay ni Adrian. Para bang ang Jade Token ay naglalaman ng isang nakakatakot na halimaw. Bago pa siya makapag-react, nakita niya si Adrian na binasag ang Jade Token. Pumutok. Matapos mabasag ang Jade Token, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nayanig ang kawalan bago lumitaw ang isang malaking mukha sa hangin. Ito ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang mga mata ay kasing payapa ng isang lawa habang nakatitig kay Alvin. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang tumingin sa kanya ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago tumingin kay Adrian. Binawi ni Adrian ang kanyang banal na enerhiya at malungkot na sinabi, "Matandang ninuno, wala akong silbi at nagdulot ako ng kahihiyan sa iyo." Kasabay nito, ang atake ni Alvin at ang enerhiya mula sa kanyang banal na puno ng buhay ay biglang naharangan ng isang malinaw na harang. Ito ay ganap na hindi makapasok, na nagparamdam kay Alvin na walang magawa. Naramdaman niya ang kanyang banal na puno ng buhay na bahagyang nanginginig sa takot na parang isang halimaw ang malaking mukha bago nito dali-daling binawi ang enerhiya nito. Isang makapangyarihang nilalang. Lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Alvin habang pinapanood niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na bumubuga ng hangin at lumikha ng isang puwang na luha sa lihim na kaharian. Kasunod nito, isang malakas na persang humihila ang lumabas mula sa puwang na luha at hinayla si Adrian papasok dito. Ang malaking mukha ay sumulyap muli kay Alvin bago ito nawala ng walang iniwang bakas. Kasabay nito, ang punit sa espasyo, kung saan umalis si Adrian, ay unti-unting naghihilom din. Nabigla si Alvin, a sentimo, sinusubukan pa ring alamin kung ano ang nangyari.
Sa huli, mabilis niyang naisip na ang malaking mukha ay walang dod ang pagmamayari ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Kung hindi, imposibleng makaalis si Adrian sa lihim na kaharian sa larangan ng digmaan ng kaharian. Tutal, kahit ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos ay hindi makakapag-intervenir at makapaglabas ng isang tao mula sa isang lihim na kaharian. Ano ba to? Ang makapangyarihang yan. Kumunat ang noo ni Alvin. Ikinalungkot niya ang kawalan ng katarungan sa mundo habang iniisip sa loob-loob niya, bagamat hindi siya gumawa ng hakbang laban sa akin, nabigo akong patayin si Adrian A. Sentimo, Broken Bar, makakatanggap pa rin ba ako ng gantimpala mula sa lihim na kaharian na ito? Sa larangan ng digmaan ng banal na sangsayon. Makikita ang malinaw na figure ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may dalang isang binata. Nangakmang bubuksan na sana niya ang isa pang luha sa espasyo, napatigil siya ng isang banayad na daloy ng enerhiya. Kasunod nito, lumitaw ang isang matandang lalaki na mukhang medyo bata pa para sa kanyang edad. Tiningnan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang at walang tonong sinabi, "Yunheng, nalampasan mo na ang hangganan." Kasabay nito, lumitaw din ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng berdeng roba. Tiningnan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang at malamig na nagtanong, "Yunheng, sinusubukan mo ba kaming pukawin?" "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."